Lahat ng nangyayari merong dahilan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, na isang OFW ngayon sa UAE, United Arab Emirates. At yung nakikita nyo po ay kuha ko sa Abrahamic Family House, kung saan makikita yung magkakatabing simbahang Katoliko, moske ng Muslim at Jewish synagogue. So yung lahat ng mga reliyon na related or associated kay Abraham ay pinagtabi-tabi dito ng gobyerno, magkakasama, united, walang nag-aaway, walang giyera, at nagkakaintindihan. Pero ngayong episode po na to, isishare ko lang po sa inyo yung experience namin dahil sa ngayon, marahil alam nyo na ang bansang Iran ay binomba ang mga Gulf countries, ang Bahrain, Kuwait, Saudi, Qatar, at kasama na doon ng United Arab Emirates o UAE kung nasa ako ngayon. Isa po akong OFW sa Abu Dhabi at bago lang po ako dito nagtatrabaho, hindi pa nga po ako regular, pero ayun, meron agad bagong experience at yun ay yung makakita mismo sa langit ng mga missiles na ini-intercept ng defense system ng UAE. Siyempre, maswerte kami dun sa katotohanan na napakaganda ng defense system ng UAE, kasi makikita mo talaga na gumagalaw, effective, at talagang walang hindi nagland sa lupa o sa mga buildings yung mismong missile o yung mismong drone na galing sa Iran. Pero syempre, yung mga malalakas na interception na yon, may mga loud booms kasi, malalakas na boom. Syempre, nakakatakot din. Nung Sabado ay work from home ako. At habang nagtatrabaho, nanonood ako sa Netflix. Wala akong kaalam-alam na nagsimula na, binobomba na pala kami. May mga missile na. Nabasa ko na lang yung mga chat ng mga katrabaho ko. Nagtatanong kung narinig ba namin, mga ganon. Tapos nakita ko na lang sa internet, sa social media, na nag-confirm yung Defense Ministry ng UAE na nag-intercept sila ng mga missiles na galing Iran. At nung araw din na yon, meron kaming get together ng mga katrabaho sa fish market. Kumain kami. Yung senior ko, sabi niya sa akin, wala naman daw pilitan, kung natatakot daw ako lumabas, pwede naman daw akong wag sumama. Pero mas pinili ko na rin sumama kasi sila mga matatagal na dito. Yung iba 19 years na, yung iba 16 years. At talagang sinasabi nila na safe at reliable ang gobyerno ng UAE at talagang paprotektahan kami. At ang nakakatuwa din nun, nung hindi ko sure kung inong araw na yon o nung kinabukasan na linggo, yung presidente
ng UAE. Sa pagkakaalam ko, siya yung Crown Prince, yung anak ng hari. At nag-ikot siya mismo doon sa Dubai Mall at pinapakita niya na everything is safe, everything is under control. Ang medyo nakakalungkot nga lang is medyo, syempre nandun yung worries na baka maapektuhan yung trabaho. Kasi ako po ay nasa aviation industry. So kung sarado ang airspace, walang flights, apektado po kami. So ngayon, pinag-work from home kami, naka-standby lang. Pero nandun din yung agam-agam na baka paano kung tumagal pa to? Hindi natin alam anong mangyayari. Paano kung tumagal yung closure ng airspace? Pero syempre, mas okay pa rin yun kaysa sa mapahamak o yung maging estado katulad ng sa Israel na talagang lumalapag na yung mga missile sa mga building at naka-bunker na-bunker na yung mga nasa bomb shelter na yung mga kapwa Pilipino. Sa kasamaang palad, meron na ngang domestic helper daw na namatay at hindi pa daw may uwi kasi sarado pang airspace. Ang isa pang doon nangyari ay yung kinabukasan naman, Sunday, ako po yung nagsimba. At habang nasa simbahan, kapansin-pansin na nabawasan yung mga nagsisimba. At habang nag-aantay magsimula yung misa mismo, narinig ko yung meron pa ring missile sa mismo sa taas ng simbahan. At nung napatingala nga ako, yung isang crew ng simbahan, sinabihan kami na sumilong pumasok sa simbahan kasi meron na kasing mga natamaan ng debris, mga falling debris galing sa mismong mga missiles. So nakakalungkot isipin na nangyayari tong mga ganito, pero nakakatuwa rin na sa simbahan talagang pinili pa nilang patugtugin sa simbahan yung kantang Huwag Kang Mangamba. Kung alam niyo yun, isa rin yun sa mga paborito kong kanta sa Quiapo. Bilang isang deboto, nakakatuwa na mapakinggan ulit yun. Kasi ang ganda-ganda ng lyrics nun, no? Talagang sinasabi na huwag kang mangamba, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ako ang Panginoon mong Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Kabisado ko yan kasi talagang nakakatawa yung kanta na yun na parang lagi kang pinapaalalahanan ni Lord na nandyan lang siya. Hindi mo kailangang matakot, hindi mo kailangang mangamba. At bago matapos yung misa, nagsalita rin, may nag-talk lang saglit dun sa simbahan at nagbilin lang din na huwag magpapanik, huwag matatakot kasi yung loud booms, yung mga loud, yung mga malalakas na pagsabog na naririnig namin ay patunay na successful yung defense system ng UAE, ng bansang ito. So ang gobyerno ng UAE nagpa-press con na kasi hindi sila nagre-retaliate as of now at nagsasabi sila na ang UAE ay hindi, yung mga military bases dito hindi magagamit ng US para pasabungan ng Iran. So ngayon ang ginagawa lang is, kasi ang target ng Iran is yung mga US military bases dito. And syempre, ang
gobyerno naman, ini-intercept yun. Ini-intercept yung mga missiles as much as possible dahil ayaw natin ng mga damage. Diba? Ayaw natin ng casualty. Ayaw natin ng fatality. So, sino ba may gusto? No? Diba? Sino may gusto ng gera? Wala namang may gusto ng gera. Kinabukasan Lunes. Kinabukasan Lunes, off ko pa rin kasi yun. Bumili ako ng konting grocery, konting ulam, at nakita ko naman doon sa may area namin, tanaw, merong umuusok, itim na usok. So, meron sigurong nabagsakan ng falling debris tapos nagliyab. So, may mga fake news na kumakalat na meron na daw missile na nagland dito, meron na daw drone na sumabog dito. As much as we know, wala. At successful lahat ng interceptions ng UAE. Ang mga nagland lang na missile ay yung mga napunta sa dagat, napunta sa disyerto, sa open area. Yun sa hindi naman makakaperwisyo sa tao. Pero lahat na makakaperwisyo sa tao, lahat na intercept ng defense system ng UAE. Nakakalungkot lang din kasi sa Pilipinas, nakikita ko yung mga media, may mga fake news talaga. At talagang ginaglamour, inaano nila eh. Alam mo yun, pag ganito kasi na may mainit na balita, sinisensationalize ng news media. Kasi para kumita sila, para sa views, para sa clicks. So, the more na may something kasi, the more na may magbabasa, the more na may manonood, kahit hindi naman talaga totoo. Ang nangyayari tuloy, yung mga iba kong kaibigan, pati kapamilya, nagchat-chat sa akin, nangangamusta, kamusta na ako. Kasi ang nababasa nila, parang mala Israel na daw tong UAE, which is hindi, napakalayo. Napaka-normal pa ho ng buhay namin dito. At sa totoo lang, may mga bukas pang kainan, may mga bukas pang gimikan, bukas ang mall. Yun nga lang, halatang nabawasan ng traffic, halatang nabawasan ng ang mga tao sa paligid. Kinabukasan, nagising ako ng madaling araw at nagising ako dahil dun sa warning ng yung sa cellphone, yung kung sa Samsung man at iPhone may ganon, yung bigla na lang mag-alarm at nakalagay doon na sa alarm na mag-iingat sa falling debris kasi may mga ongoing na missiles na ini-intercept ang gobyerno, ang UAE, ang defense system ng UAE. Gising ako madaling araw. Nung nabasa ko yung alarm sa phone ko, nag-check ako sa social media. Nakita ko yung mga groups ng mga OFW na Pinoy dito sa Abu Dhabi. Mga nagpo-post na siguro mga natatakot sila kasi sa amin may nag-post lang na isa na narinig nyo ba yun? Ang lakas, nakakatakot yung mga boom, nakakatakot yung mga pagsabog. So, ang dami nag-comment kasi sabi nila nagising din daw sila. Mga 4 to 11 booms, mga pagsabog yung narinig nila. Tapos, yung nabasa ko yung director namin, yung boss ko, nag-chat na kamusta. Nagsabi na wag mo nang papasok on site, mag-work from home lang muna. Tapos nag-reply naman ako. Pag-reply ko, gising pa pala siya, tapos nasa labas siya.
sinend niya yung video na nakikita niya yung bombahan sa langit, yung mga missile ini-intercept. Siya din mismo na matagal na dito at lokal dito, natatakot din. So syempre valid naman lahat ng takot, pero gusto lang natin i-emphasize lagi ay yung paborito kong Bible verse, yung life verse ko, yung Mark chapter 4 verse 40. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? At hindi ako magsasawang ikwento yung kwento na ito na nasa isang bangka si Jesus Nazareno kasama ang mga apostles. Nasa bangka sila at bumagyo at lumakas ang mga alon, natakot ang mga apostles. Ginising si Jesus na natutulog kasi natatakot sila na baka lumubog yung bangka at mamatay silang lahat. Bumangon si Jesus Nazareno sa pagkakatulog, tumayo, pumunta sa harap ng bangka, tinaas ang kamay at pinatigil yung bagyo at kumalma yung mga alon ng tubig. Tapos sinabi niya sa mga apostoles niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Tapos bumalik na siya sa pagkakahiga at pagkakatulog. So, anong meaning, anong moral of the story? So, paborito ko yan, life verse ko yan, kasi palagi lang niya ipapaalala sa akin na hindi mauubos yung pagsubok, hindi mauubos yung problema, hindi mauubos yung mga challenges, hindi mauubos yung mga rejections, hindi mauubos yung lungkot, yung pighati, yung mga unfortunate events, yung mga ayaw nating mangyari yan. Pero nandiyan lang lagi si Jesus Nazareno kasama natin. Iisang bangka tayo, magkakasama tayo sa bagyo, at wala tayong ibang gagawin kundi manalig lang sa Kanya dahil kasama niya tayo. So sabi nga ulit nung misa nung linggo, walang sinabi sa Biblia na magiging madali ang buhay. Walang sinabi sa Biblia na suswertehin ka o ganito ang mangyayari. Ang lagi lang sinabi doon na sabi daw 365 times daw. Yun ang sabi 365 times nabanggit sa Biblia yung don't be afraid. Huwag kang matakot. So, kung ikaw man ay OFW din na nandito sa Gulf countries, Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, at katulad ko na nasa United Arab Emirates, gusto ko lamang sabihin sa iyo na huwag kang matakot. Kasama mo si Jesus Nazareno. Kasama natin siya, anumang problema, anumang pagsubok, anumang challenges sa buhay natin. Kahit hindi gera, kahit ano pa yan, kasama natin siya. Kasama natin siya lagi, nakabantay at naghihintay lang na tumawag ka sa Kanya
nakausapin mo siya. At nandyan siya lagi, tutugon. Paparamdam niya sa'yo yung pagmamahal na hinahanap mo. Ngayon pong Lenten season, sana mas ma-realize natin yung presensya ni Jesus Nazareno na nandyan lamang lagi para sa atin. Kung ikaw po ay nasa Pilipinas at naghahanap ka po ng kausap, bukas po ang simbahan ng Quiapo 24/7, umaga, gabi, madaling araw, hating gabi. Bukas po yan. Open po yan sa lahat. Mahirap, mayaman, bakla, tomboy, lahat po ng iba't ibang klaseng tao ay bukas po ang Quiapo Church para sa inyo. At kung gusto nyo rin naman pong mag-share ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede rin po nyong isend sa akin dyan sa nababasa nyong email address na nasa screen, kwentongnazareno@outlook.com. So ako po ay nag-a-upload ng iba't ibang kwentong Nazareno dito sa aking YouTube channel tuwing Biyernes. Araw ng panata, araw ng debosyon, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno. So kayo po'y OFW, kayo po'y nade-depress, o kahit hindi kayo OFW, may anxiety kayo, feel free to reach out dyan sa email address na yan. Kung gusto nyo ho ng kausap, ako po mismo sasagot sa inyo. Pag-usapan natin, huwag ho kayong matakot, huwag kayong sumukot. Muli, maraming salamat po. Kung meron ho kayong mga kaibigan na nangangailangan makarinig ng mga gantong klaseng kwentong Nazareno, huwag po kayong mag-hesitate na isend tong video na to sa kanila. Pwede nyo isend sa Messenger, pwede nyo rin i-re-upload sa sarili nyong channel kung meron ho kayong sariling channel. Kung gusto nyo i-cut, i-splice, wala akong problema sa akin. Pinaka-importante sa akin yung marami tayong maabot, marami tayong matulungan, mailapit natin ang Nazareno sa mga tao, at mailapit natin ang mga tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. Muli, maraming salamat po. Lagi niyo pong tatandaan na lahat ng nangyayari merong dahilan. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.